Paday nga paglambog pag-uswag sa malungsod ug syudad sa Misamis Occidental, ilalom sa pagdumala sa Team Ascenso, sigurado. Sumala pa ni Congressman Ando Waminao. Gitutukan ni Bernal Tecson ang maong balita, ani ang iyang report. Gipanigurado ni House of Representative Assistant Majority Floor Leader ug RPMD Busis ng Bayan Service top performing congressman in Region 10, Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal nga ilalom sa pagdumala sa Padayon Asinso Misamis Occidental Administration. Pinanguluhan ni Governor Henry Waminal kampante siyang magpadayon ang natagamtaman na sa katawhan nga pag-asinso sa mga lungsod ug syudad sa tibuok probinsya. Kung makita ninyo sa ato ang uniform karon, no, one word would best describe what will be our campaign slogan for these 2025 elections, and that is padayon. No, nasayod naman siguro mo tanan, you have been with us since years back. No, nakita naman ninyo how we work. Kita how we work, especially I mean from the start when I was mayor and for 3 years and then for 3 years as congressman. No, kita we always let our accomplishments, our programs and projects speak for themselves. Kini ang gipahayag sa kongresista sa interview kaniya sa mga sakop sa prensa atol sa pagduso niini sa sertipiko di kandidatura kun COC para magpasubli sa iyang ikaduhang termino sa amabot nga pinilaay sunod tuig. Nasayran nga sa unang duha ka tuig pa lamang ni Kong Ando sa posisyon ingon nga kongresista sa segundo distrito, nakadala na siya kapin sa 7 bilyones ka pisos nga kandidat nga mga infrastructure development projects nga iyang gibahin-bahin sa 224 ka mga barangay sa Distrito 2 ug madugangan pa kinig 3.3 billion piso sa sunod tuig. Pinaagi sa tabang og suporta nila ni Presidente Bongbong Marcos ug ni 19th Congress House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang bilyones nga mga infrastructure and other development-oriented projects naglakip sa pagsiminto sa mga gipang request nga mga purok roads o mga krasada padulong sa kabukiran, pagpanukod sa mga multi-purpose buildings, barangay health stations, medical assistance o uban pang natagantaman na sa katawhang Misamis nodes. Ang atong mga gipang saad is only at 2019. After that, it was fulfillment of the promises, fulfillment sa ato ang mga assurances to the public, and now ang ato lang masulti is ipadayon nato tanang mga programa, tanang mga proyekto. No, when we talk about programs, of course, our flagship programs, free hospitalization, assistance for persons in crisis, no, of course sa ato ang major projects, mga infrastructure projects nato, mga kadalanan sa ato ang probinsya, labi na sa segundo distrito na anunsyo naman ni Governor. In the last 2 years, we were able to seek or bring in 7 billion worth of infrastructure projects in the second district of Misamis Occidental alone. May dakong pahat sa 3.3 billion pesos 2025 budget para sa segundo distrito. Matud pa ni Kong Ando ang pagpanukod sa mga tulay o pagsiminto sa mga kadalanan sa mga purok paingon sa pinakalayong barangay sa kabukiran sa Misamis Occidental. Sa ato ang 3.3 billion minimum nga makuha for next year 2025, majority ana would go to our roads and bridges. No, kay sama sa giingon ni ni Gov Henry katong panahon nga siya pay congressman, nadala na ang mga barangay, pero karon ang mga barangay gusto na po madala na ang mga purok-purok. No, so I think I'll give you the list of all the projects, no, that the national government has funded, no, through sa atong pagpaningkamot para makita ninyo, matuyok-tuyok ninyo ang tibuok distrito, of course ang tibuok probinsya, makita ninyo mga kadalanan. Dili kalimot kaniadto, medyo uhaw ug wala matagamtami sa mga lumads nga residente sa Don Victoriano ang mga programa sa gobyerno. Pero sa pagkakaroon, dako na ang kalainan, sukad nga ang Asinso leaders na ang nagdumala sa panggobyerno. Gawas nga simentado na ang ilang mga dalan, may livelihood assistance usab silang madawat gikan ni Kong Ando Waminal. Last week niya ko sa Lake Duminagat. Yeah, naabot mi sa Lake Duminagat, ga-picnic mi dito, no? So when I went there, katong kapitan sa Barangay Gandawan and kapitan sa Barangay Lake, no, gitagbo ko nila kay nakalitan silang kuan, and then I asked them, kumusta ning mga katawhan nato diri? Barangay Lake has more than 200 residents. Are they happy with the road? O ang gisulti nila, kung mga nagsamok-samok diri, among giingnan nga kamo kuhoy magpasanon sa inyong mga gulay nga dadon sa kuan,
Sako-sako nga dado na mo kamo lipay na kami karon nga makarga na sa motor di na kani maglakaw, no? And that is the sole that is one of the main purposes of our kaning infrastructure projects, ang mga kadalanan, to connect to people who are living in the upland barangays, to give them easier access, no, for their livelihood, for their healthcare sa tanan, no? And of course dungag na pudana is it will also boost their local our local tourism, no? In fact, when I was there, I committed to the barangay lake barangay captain and barangay Gandawan barangay captain, no, na sige, you organize your women's organization, I'll give you 250,000 pesos each per barangay sa ilang women's organization for their livelihood program. You use it as capital, no? They were talking about maghimo sila mga souvenir items, ang katopong isang, for food kung kinahanglan mo sa mga turista, no? Because if you want to promote tourism, you want the tourists to spend in your kung asa imuhang kuan, not just to appreciate your what you offer, but also syempre to spend, because that will boost the economy, that will pump the economy, no? So hopefully balik ta dito pohon at least you can see really the beauty of Lake Tuminagat. Subay niini mapasigarbuhon nga gibutyag sa Northern Mindanao top performing congressman nga sa unang duha ka tuig pa lamang sa iyang administrasyon nakatukod na siya 80 ka mga barangay health stations ug sa dili pa matapos ang iyang unang termino malaumon siyang makumplitong mapatukuran sa susamang moderno nga healthcare facilities ang tanang mga barangay sa Distrito 2. Gibida usab niini ang one of a kind Asinso Comprehensive Healthcare Program nga iyang pasiugdahan sukad kaniadtong mayor pa siya sa Osamis ug mas gipalapdan pa niya karon ingon nga kongresista na siya diin ginatos ng mga kabus nga residente sa Distrito 2 ang naluwas ang kinabuhi ug malampuson nga natambalan sa public and private hospitals ning dalaygon nga programa sa atong kongresista. Kay dili man siguro ninyo ma-document tanan nga mga ning adto sa atong opisina mga yugtabang, no, labi na sa ato ang free hospitalization program. Every day pila ka pamilya ang magsik og assistance sa atong opisina, and 95% of those who seek, kundi magali 98%, will enjoy the zero balance billing, no, or the free Asenso free hospitalization program, no. And I think in the Philippines kita ang isa sa kumbaga naka-implement nga district-wide, and not just in the public or government hospitals, but also in the private hospitals as well. Proud usab kayo si Kong Ando tungod kay mas gipalabwan pa man sa Asinso Comprehensive Healthcare Program ang kasamtangang healthcare coverage sa nasyonal nga pangagamhanan. Among ipanghambog niya na, no, kay sometimes there are limitations when it comes to kanang assistance. Iba na moingon nga pag mag-private room, no, or pag ingon ani naka-avail na before, dili maka-avail, di ba? Like for example, when you go to the SWD, kung mga tabang you cannot go back for the next, I think 6 months man siguro, no? Pero in our program, no, there's no limitation. Kung hospital ka last week, na-hospital po ka this week, it does not mean gati ka makatabang. No, if you're in a private room and kinahanglan ka mag-private room, there it does not mean nga dili ma-zero ang imong billing, no. And I'm saying that because we are able to implement that, no. Kumbaga sa pagpaningkamot ni Governor Henry, and of course ato mga mayors, labi na si Mayor Indy, no, so we're able to pool our resources, pool our efforts nga we are really able to deliver our promise of free hospitalization sa tanang mga nanginahanglang Misamis. Gipaklaro sa kongresista ang panaghiusa sa mga lideres sa padayon Asinso Misamis Occidental Administration para mapaabot sa katawhang Misamisnon ang lubos-lubos nga mga programa o mga serbisyong nahiangay alang kanila. Sa mensahe ni Governor yesterday sa iyang SOPA, it's really different when there is unity, no, with the congressmen, with the governors. That is why kung makita ninyo, no, kami ni Kong Jason, wala namin naghatag og State of the District Address, because that State of the District Address is actually an executive function, and because we have a very hardworking governor, partner nato, so he was the one already delivering the message to the people, including what Kong Jason and I have brought in from the national government, no. So when there is unity, there is oneness,
all the resources of the local and the national government pulled together, they will be complementary. Dili na mag-ilog og serbisyo. No, di na mag-ilog nga kani kang Kong Jason, lahi kang Gov, lahi sa mga mayor, and in effect kaning buo ang madawat nga serbisyo sa katawhan. Gidugang ni Kong Ando, Sa ato ang health services program, no, when we come to the barangay, before we go to the hospital, you have seen that the governor, the provincial government, of course, under the leadership of Governor Henry, naghatag sila sa rescue vehicles, followed by our atong gisugdan sa Ozamis, no, we distributed the rescue vehicles to all the barangays. So while they are funding the rescue vehicle, we are funding the barangay health stations and the provision of medicines. Hopefully by December, we can start again to distribute free medicines to our barangay health stations, not only to the municipal or city health offices, but down to the barangay health stations already. We're working it out already. Labi na katong mga natukda na, no? So that is katong, if you remember what I shared before, the katong comprehensive healthcare program sa ato ang distrito, sa atong probinsya, no, nga they go to the BHS, matagaag tambal, kung di makaya, dadun sa rescue vehicle pa sa hospital. Pag-abot sa hospital, then Team Ascenso comes to settle it. Kung di yun makaya sa itong mga local hospitals, then we bring it to the specialty hospitals in Manila. I think I have already announced it already in our previous post that we have partnered with the different specialty hospitals in Manila, Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Center, PGH, no, and we can guarantee a full hospitalization services, including plane tickets, mga pagkaon sa pasyente, sa watcher dito sa Manila, no. And siguro you have interviewed some of the beneficiaries already, no, nga we make it a point that maubanan yun sila dito sa ato ang staff, sa atong opisina, no. Again, from the ticket, accommodation na dito, it's all taken care of by our office. So that is part of our comprehensive healthcare program. So muna gikan sa barangay, padulong kung aha man gali maabdan, no, and that is our commitment, no, nga gusto nato nga masalbar gyud ang kinabuhi sa katawhan, and dili mahimong hindrance or hadlang ang kapobrehon o kakulangon sa pondo para makapagpatambal og tarong ang nanginhanglan or ang nagsakit. alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Tucson.